Nasaan na yung McDo delivery ko? Bayad na ba yung order sa'yo? Kanina mga 11 p.m., tinanggap ko yung delivery. Grab Delivery Stories Part 2. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim. Ang kwentong takipsilim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Ito po si Kimpoy, mas kilala sa palayaw na Kim. Nagbabalik ulit para magkwento na naman ng totoo kong karanasan bilang Grab Rider. Bago po ang lahat, shoutout po muna sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyo dito sa YouTube na Kwentong Takipsilim. Lalong-lalo na sa mga katulad kong Grab Delivery Boy. Sa tropang rider sa Cavite, para po sa inyo ulit tong kwento ko mga pare. Bilang isang Grab Delivery Boy, hindi ka palaging pwedeng tumanggi sa mga orders. Kung saan-saan lugar ka magdi-deliver ng pagkain, groceries, minsan gamit, pero nung kasagsagan ng pandemic, mas marami ang nagpapadeliver ng mga gamot. Ubusan ng gamot nun sa mga pharmacy at drugstores, kaya pahirapan din sa paghahanap ng maidi-deliver. At dahil panahon ng pandemic noon, sobrang ingat namin ni paring Sam. Oh, parang Sam. Parang iba na yung tunog ng ubo mo. Sa mid lang ako. Minom kasi ako ng kobre. Tigil mo na yung kakobra mo pare. Masama sa puso yan. So okay na uminom ng energy drink kesa walang pampalakas ng katawan?
Vitamin C, paring Sam. Ano ka ba? Wala na nga ako mabili sa Mercury. Paracetamol nga, ilang linggo nang in-order sa atin wala tayong makuha supply. Sana matapos na tong pandemic na to, no? Pero mas malakas ang kita natin nung nagka-COVID-19. Aminin mo yan, pre. Paano mo nasabi? Dumami yung order ng pagkain Bawal silang lumabas. Papagrab na lang sila. Parang ayoko na nga mag-grab rider, pare. Bakit naman, Kim? Nung isang gabi kasi... Ano to? May nangyari na naman? Oo, Sam. Na-email mo na ba sa kwentong takip silim yung kwento mo sa akin last time? Oo, pati itong bago kong kwento sa'yo, i-email ko din sa Katie. So, saan ka nag-deliver? Sa bandang silang yung address nung pinagatidan ko ng McDo. Umabot ka dun? Sayang nasa paliparan na ako Kakatid ko lang ng pagkain dun. So ako na tumanggap ng delivery sa silang. Ano nangyari? Bakit parang balisa ka, Kim? Madilim pero alas 6 pa lang nung gabi nun Kinuha ko yung order sa McDo sa paliparan. Isang burger na may kasamang Coke at fries yung order. O tapos? Ayun, nag-drive ako pagkagaling sa McDo. Nung medyo paglagpas ko sa Petron, pakanan na ako papunta doon sa mga bentahan ng halaman. Biglang may tumawid na hindi ko alam kung malaking aso o bata o maliit na sasakyan sa harapan ko. Bakit hindi mo matukoy kung ano? Sobrang bilis pare. As in sobrang bilis. Parang lang akong namalik mata. Umagis ako pare nung pumreno ko. Sumubsob ako sa damuhan sa kanang gutter. Alam mo sobrang sakit ng mukha ko pero ang nakakapagtaka pare, wala akong sugat. Wala akong pilay. Sa taas ng inilipad ko at layo ng binagsakan ko, himala na at buhay pa ako. Talaga? Tapos anong ginawa mo? Yun, napaupo ako sa damuhan ng 20 minutes. Inalog-alog ko muna yung ulo ko kasi parang tumabingi yung tingin ko sa mga bagay. Tumabingi? Oo, parang Sam. Parang basag ng salamin yung tingin ko sa daanan. Nahilo ako ng bagya. Pero nagbalik ako sa dating ulirat ko nang may maliit na bata ako nakitang nagbukas ng delivery box ng motor tsaka tinangay yung burger, fries at coke. Hoy! Bata! Huwag mong kunin yan! May miyari niyan! Marami talagang loko mga pulubi kahit saan, Kim. Hindi siya pulubi, paring Sam. Ano siya? Batang nagtitrip magnakaw ng pagkain? Basta iba siya. Paano iba? Tumakbo siya ng matulin papasok sa loob ng no trespassing na bakanting lote na punong-puno ng mga nagsisiksika mga puno at matataas na damo. Ang instinct ko syempre habulin yung pagkain. Kasi ayoko mag-abono kung o-order ako ulit gano'n man kamura yung order na yun. Tama ka dun. O tapos? Ayun, mabilis tumakbo yung bata. Yung mga puno na dinaanan niya bigla na lang lumaki ng lumaki sa paningin ko pare. Parang habang papasok ako sa loob ng gubat na yun, lumalaki lahat ang mga bagay sa paligid ko. Hindi ko sure kung lumalaki nga yung mga puno o ako yung lumiliit. Kasi nang hindi ko na maabutan yung bata, huminto muna ako sandali sa ilalim ng puno ng mangga. Mangga nga ba yun? O lemon? Ewan ko. Lemon? May higanteng puno ba ng lemon, pare? Yun ang pumasok sa isip ko paring Sam. Balimbing, kasoy, pinya. Hindi pinya yun Anong prutas yung nakita mo? Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng prutas paring Sam. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Tapos naglaglagan lahat mula sa itaas ng puno. Mabuti, hindi ako tinamaan sa ulo. Alam mo kung bakit? Bakit? Pare, kasing bigat ng buko yung isang piraso ng dilaw na prutas. Hindi nga. Totoo nga. Kasi nung damputin ko, buko yung naalala kong prutas Pero biglang nabaling yung atensyon ko sa isang nakakakilabot na bagay. Nakakakilabot? Oo pare, bigla ako nakarinig ng kakaibang ingay. Tunog ng 1,000 taong umunguya. Hindi ako sumuko na hindi ko makuha man lang yung mga ninakaw na order. Kaya naglakad ako papasok dun sa gubat na yun. Hindi ko nga akalain na may ganong gubat sa silang.
Nakita ko na lang yung sarili ko na lumulusot sa ilalim ng lupa. Bakit mo ginawa yan? Hindi ko alam. Siguro dahil dun, dinala ako ng mga ngumunguyang tunog. Nang makalusot ako sa lupa, lumabas ako sa ugat ng isang puno. Tapos pinakita ako nagbo-bonfire, pare. Nakita ko dun yung batang hinahabol ko. Hoy! Batang magdanakaw! Ayop ka! Pinalusong pa ako dito sa lugar na to. Nasaan na yung McDo delivery ko? Alam mo ba na masama yung ginawa mo? Masama ang magnakaw. Gagong batang to. Labas mo na yung pagkain, nasaan na? Tahimik lang akong tinitigan ng bata, pare. Hindi ko masabi kung lalaki o babae siya kahit na mahaba yung buhok niya. Nakasuot kasi siya ng mahabang puting parang pantulog. Siguro mga 5 years old lang siya sa paningin ko. Oh, bakit hindi ka magsalita dyan? Nasaan na yung ninakaw mo? Kim, asan daw yung ninakaw niya? Daan-daang tumuro sa di kalayuan yung bagets, pare. Tapos nagtayuan lahat ng balahibo ko. Nang makita ko yung halos 100 batang kamukha ng magnanakaw na bata na nakaluhod pabilog sa bonfire habang inunguya ang napakaliit na piraso ng burger at french fries. Pinaghatian nila yung kapirasong burger, pare. Pero ang tunog ng nguya nila, nakakangilo, nakakabingi. Hindi ko alam kung maaawa ako, matatakot. Bakit sila magkakamukha? At bakit pare-pareho sila ng suot? At anong ginagawa nila doon sa gitna ng gubat? May camping ba sila? Lalapitan ko na sana sila para kausapin pero biglang namatay yung apoy. Huh? Namatay na? Paano? Namatay yung malaking apoy. Pagdilat ko, pare, yung batang magnanakaw, inihimas yung noo ko. Nakita ko na lang na nakaiga ako sa damuhan kung saan ako tumilapon. At nang makita ng batang dumilat ako, ngumiti lang siya, tumakbo ulit papasok dun sa may nakalagay na no trespassing signage. Pare, naingkanto ka. Mismo, yan din ang sabi ng isang matandang nakakita sa akin nung gabi na yun. Pasalamat daw ako sa engkantong nagligtas sa akin. O anong ginawa mo pagkatapos nun? Ito na, pare, makinig ka. Nang buksan ko yung delivery box, wala na dun yung burger, french fries at coke. Ha? Hindi ko alam kung kinuha ng batang engkanto o may kumuhang iba. Pero sabi ng matanda sa akin, Yung address na tinatanong mo sa akin kanina, yung lugar na pagdadalhan mo ng pagkain, ano po, Lola? dyan yun sa bakanting lote na may nakalagay na no trespassing. Sigurado po kayo, Lola? Sigurado ako, dito na ako ipinanganak sa lugar na ito eh. Bayad na ba yung order sa'yo? Hindi pa po eh. Cash on delivery po yun eh. Bayad ka na kung ganon. Po? Binayaran ka na ng engkanto sa pagsagip sa buhay mo. Ingat ka pa uwi sa inyo ha. Ipahinga mo yan. May pandemya pa naman ngayon. Maraming salamat po, Lola. Isa po yun, Sir Jupiter, sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa tanang buhay ko. Sa trabaho namin, hindi mo talaga maiiwasan ang mga sakunang tulad ng nangyari sa akin. Pero sa awa ng Diyos, hindi na po naulit ang ganoong aksidente.
Chowking Siopaw. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Pinabati ko rin po lahat ng subscribers, listeners at tagahanga ng YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Ako po si Sammy, pero mas kilala sa pangalang Sam. Isa po akong Grab delivery boy. Ako po yung kaututang dila ni Kimpoy, aka Kim, na pinilit kong mag-email sa inyo noon para i-share yung mga kwento naming pangkwentong takipsilim. Sana po nagustuhan ninyo yung mga kwento naming nauna. Si Kim naman po ang nag-udyok sa akin na mag-email ng isa ko pang kwentong katatakutan. Halos 5 taon na akong nagdi-deliver sa Grab kaya mas marami akong naikwento kay Kim na mga horror stories. 24 hours po kasi kaming nagdi-deliver dati para mas malaki ang kita. Yun ang mga taong hindi pa nangyayari sa amin ang nakakakilabot naming karanasan. Dati dahil sa pag-deliver ng pagkain sa bahay-bahay, lalo na nung bawal lumabas ang mga tao sa mga bahay nila dahil sa pandemic, tumatambay kami sa mga convenience store na nasa highway at doon nagyoyosi habang nagkwekwentuhan. Pero itong kwento ko ngayon sa inyo ay nangyari bago pa mag-pandemic. Oh, parang Sam. Kanina ka pa ba dito? Ha? Kanina ka pa? Sam. Sam. Uy. Ano? Bakit tulala ka? Hindi Tinatanong kita, hindi ka kumikibo. Ano ba sabi mo? Sabi ko, kanina ka pa ba dito nakatambay sa convenience store? Hindi. Alas kadarating ko lang. Sam, may sakit ka ba? Puyat, pagod o na-over sa tsyug-tsyug? Anong tsug-tsug, gago? Bakit ka namumutla? Naniniwala ka ba sa multo, pare? Natahimik bigla si paring Kim sa tanong ko. Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya lang ako sa mga mata bago niya nilabas ang isang kahang yosi. Nagsindi siya ng sigarilyo bago umupo sa tabi ko at sumandal sa pader ng convenience store. Dati, nung bata ako, lapitin daw ako ng mga duwende. Kwento ng nanay ko yun sa akin. Sanggol pa lang ako nang minsan isang gabi nag-iempake ang tatay ko para sa trabaho niya sa probinsya. Ayun, bigla na lang daw ako nawala. Wala ka? Paano? Nasa una lang daw ako, iniwan ng nanay ko, natutulog ako. Mga 3 months old daw ako. Lumabas yung nanay ko ng kwarto para tulungan yung tatay ko na magtupi ng mga damit. Pagbalik ng nanay ko sa loob ng kwarto, wala na ako sa kuna. O saan ka napunta? Alam mo, saan ako natagpuan? Saan? Bakit excited ka malaman? Ang hilig mo mambitin. Okay, ito na. Ano? Natagpuan nila ako sa loob ng maleta ng tatay ko. Anak, Diyos ko, paano ka napunta dyan sa loob ng maleta ng tatay mo? Napaglaruan ng duwende ang anak natin, Loring. Paano naman nasabi ng tatay mo yun? Dati raw albularyo ang lolo niya. Binigyan raw siya ng isang kalaro na duwende nung bata siya. Yun daw yung gustong makipaglaro sa akin nung bata ako. Naniwala ka naman? Medyo. Kasi nung 12 anyos na ako,
nakakarinig na ako ng mga boses na maliliit. Alam mo yun? At doon ako nagsimulang makakita ng multo. Inulto ako pare. Ha? Kanina lang. Saan? Sa St. Peter dyan sa Molino. Yung funeral homes dyan sa Molino? Malapit sa Jollibee at... Chowking. Oh, ba't ka sumisigaw? Kasi siopaw at pansit sa Chowking ang in-order. Ano bang kwento? Pare, alam ko halos buwan pa lang tayo magkaibigan. Pero hindi ko pa nakikwento sa'yo. May napatay ka? Gago, oy mo naman pre. O ano? Bata pa lang ako, lapitin na ako ng mga multo. Karaniwan sa mga multong lumalapit sa akin, mga ano? Ano? Bakit excited ka? Ano nga? Mga humihingi ng tulong pare. Anong tulong? Kanina mga 11 PM, tinanggap ko yung delivery. Order nga ng 8 pansit at 10 asado siopaw sa Chowking. Cash on delivery. Nasa Talaba ako nun kaya kinuha ko yung order. Inintay ko yung pagkain. Tinicure ko pa maigi bago ko ilagay sa delivery box ng motor ko. Umalis na ako, nag-deliver na ako sa St. Peter. O inanap ko yung Edilberto Estanislao. Oh, bakit nanginginig ka, Sam? Di si Edilberto ang humarap sa akin pagpasok ko, Kim. Hindi kami umorder ng pansit at siopaw, kuya. Pero dito po yung address na nakapin sa akin eh. Baka nagkakamali lang kayo, kuya. Sino ba si Edelberto Estanislao? Biglang tinuro ng babae yung patay na nakaburol sa loob ng kwarto. Hindi siya makapagsalita. Nanginig siya. Nanlamig naman ako. Nakaramdam ako ng tapik sa balikat ko. Malamig na tapik. Pangalan ng tatay ko, Edelberto Stanislao. Ayun siya, nasa loob ng kabaong. Obviously, patay na. Paanong mangyayaring si tatay ang umorder ng mga pansit at siopaw na yan? Miss, okay lang ba kayo? Bakit natulala kayo dyan? Yan ang mga pagkain gustong bilhin ni tatay nung gabi na yon. Gusto niya kaming pasalubungan sa bahay ng siopaw at pansit dahil birthday ni lolang kamamatay lang din last month. Ha? Kaso hindi siya umabot sa Chowking eh. Kitang-kita namin sa CCTV kung paano siya saksakin ng 2 binatilyo sa tabi ng ATM machine kung saan siya nag-withdraw ng 3,000 piso. Sa halagang 3,000, tinaya ng tatay kong buhay niya. Pinatay siya ng 2 hayop na yun. Kinalulungkot ko yung nangyari sa tatay mo. Sige, miss, kunin mo na lang lahat ng mga pagkain na to. Aalis na ako, miss, ha? Pero hindi ka pa namin nababayaran, kuya. Okay na po yun. Ako na po ang bahala. Bye po. Oy, sino nagbayad ng pagkain? Ako. Gago ka ba, pare? Naalala ko kasi yung tatay ko sa kwento nung anak na babae. Mahilig din kaming pasalubungang magkakapatid dati ng siopaw at pansit ng papa ko. Yung nabibili sa Quiapo, nakakamiss yung pansit dun eh. Lalo na si papa.
Hindi ko alam na tumutulo na pala ang luha ko habang nagkikwento kay paring Kim. Siyempre, asartalo na naman ako. Oy, bakit ka umiiyak? Ah? Hindi ah. Napuwing lang ako. Umiiyak ka eh. Hindi. Kung ka na nga. Alis na ako. Uwi na ako. O sige na, uwi na rin ako. See you mamaya, pare ko ya. Ingat ka ah. Mwah, chup chup. Sira ulo. Hindi lahat napapantayan ng pera sa mundong ito. Kadalasan pera pa nga ang mitsa ng kasalanan. Totoo po yan, Sir Jupiter. Nung madaling araw na yun, nag-alay ako ng dasal bago ako natulog. Ipinagdasal ko rin ang namayapa kong ama. Marami pa sana akong gustong ikwento pero hanggang dito na lang po muna siguro. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagkakataon at magandang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Dakuan naman natin ngayon ang inyong favorite portion. Shout out going out to Zaira Shi, Jayang Breza, Ty Swifty, Cindy Nevado, Florence Lihencio, Sonia Watanabe, Kundeza, Marian Kalma, Tintin, Jay Miyuki from Japan, at kay Daddy Paul Kanapi. Basahin naman natin ngayon ang isang pinakamagandang comment galing kay Zizik. Sabi niya, napakamahiwaga namang kwento. Ito lagi ang inaabangan ko eh. Ito talaga ang gusto kong pakinggan. Sa hindi pa nababanggit, sa susunod po ulit. Huwag kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim. Ito pong inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.